Carson's POV. Mainit? Bakit mainit? Ayos naman ang temperature ng aircon Nagtatakong tanong kay Rosita. Hindi nakaligtas sa observations ko ang biglang pag-iiba ng kinikilos niya, which is first time na nangyari sa kanya. Namumula ng kanyang pisngi habang dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang suot na blouse. Naiinitan daw siya, which is nakakapagtaka dahil maayos naman ang buga ng aircon namin. Ang init, Carson, bakit ganito? Parang nahihirapan yata akong huminga. Bigkas niya at kaagad na nalalaki ang mga mata ko nang tuluyan niya nang nahubad ang suot niyang blouse. Hindi ko alam kung niloloko lang ba ako ni Rosita, pero sa napansin ko sa kanya ngayon, para siyang may dinaramdam na hindi ko maintindihan. Imposible naman na inaakit niya ako dahil hindi niya naman gawain yun. Conservative siyang babae at alam kong wala sa bokabularyo niya na akitin ako. Ang init! Ang init! Paulit-ulit niyang bigkas at ang suot naman niyang pajama ang kanyang pinagdiskitahan. Mukhang huhubarin niya na kaya kaagad ako napatayo. Hindi ko na mapigilan ang mag-alala sa nakikita kong sitwasyon niya ngayon. Mabilis akong tumayo at halos inisang hakbang ko lang ang pagitan namin at kaagad siyang niyakap. Hindi pa nga siya nakakabawi halos sa jet lag na nararanasan niya kanina tapos eto na naman. Huwag niyang sabihin na nalasing kaagad siya sa wine. Simpleng wine lang naman yun at hindi naman basta-basta nakakalasing. Carson, please, please. Muling bigkas niya at nangunyapit siya sa aking leeg. Talagang dikit na dikit ang katawan niya sa katawan ko. Naramdaman ko din na gusto niyang itaas ang aking t-shirt kaya pinilit kong makawala ng kaunti mula sa pagkakayakap niya sa akin para matitigan siya sa kanyang mukha. Gusto ko kasing masiguro kung seryoso ba talaga si Rosita. Pero sa nakikita ko ngayon parang wala siya sa sarili niya. Namumungay ang kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. Carson, kailangan kita, please. Halikan mo ko. Bigkas niya at mabilis na nangunyapit sa balikat ko. Mabuti na lang at magaling ng mga binti ko. Kung hindi baka pareho kaming natumba sa sahig dahil sa mga pinaggagawa niya. Oo, magaling na ako pero ayaw ko munang sabihin sa kanya. Gusto ko kasing isurprise siya para masukat kung hanggang saan ba talagang pasensya niya sa akin. Pero sa nangyayari ngayon, parang mabubuko niya na yata ako. Rosita, sweetheart, ano ba? Hindi ko na natuloy pang sasabihin ko na kaagad na lumapat ang labi niya sa labi ko. Nagtataka ako dahil hindi naman itong dating ginagawa ni Rosita sa akin. Mahihiyain siya at ako ang laging nag-i-initiate na halikan namin. Halikan mo ko, sige na. Nakikiusap niyang bigkas. Mataman ko siyang tinitigan sa mga mata bago ako napasulyap sa wine na ininom namin kanina. Bigla tuloy ako nagduda sa wine na yon. Tikim lang naman ang ginawa ko kanina kaya siguro hindi ako apektado. May idea na ako kung anong inihalo doon at kung bakit nagkakaganito si Rosita ngayon. Wala akong choice kundi halos buhatin ko na si Rosita patungong kama. Napakapusok niya at kung saan-saan na rin nakakarating ang kamay niya sa katawan ko. Lalaki ako at mahal ko siya kaya talagang mag-iinit ako sa mga pinaggagawa niya ngayon. Ako lang ang pwedeng gumamot sa kung anumang nararamdaman ngayon ng babaeng mahal ko. Carson, bilisan mo na. Kailangan kita. Paungol na bigkas ni Rosita, hindi mapalagi ang katawan niya at pabaling-baling na din ang kanyang ulo. Sa labanan naming dalawa, wala ako ibang hangad kung hindi ang masatisfied ang babaeng kanig ko. Ang babaeng mahal ko kaya buo ng desisyon ko. Aangkinin ko siya ngayong araw. Ipaparamdam ko sa kanya ang langit na alam kong never niya pang natikman sa tanang buhay niya. Rosita's POV. Hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit ako nakakaramdam ng ganito. Parang nauuhaw ako na parang ewan. May hinahanap ang katawan ko na hindi ko mawari. Nagiinit ako at sobrang nagugustuhan ko kung ano man ang ginagawa ni Carson ngayon. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. May gusto akong gawin ni Carson sa akin na hindi ko mawari. Parang may gustong maabot ang katawan ko na hindi ko maintindihan. Alam ko masyado na akong wild ngayon. Ako ang nag-umpisa kaya kami umabot sa ganitong klaseng sitwasyon. Marahil umepekto ito ng alak na inom ko kanina kaya ako nagkakaganito. Gayon pa man wala ng atrasan na umpisahan na kaya kailangan na namin tapusin. Rosita, sweetheart, I love you. Akin ka lang, ako lang nagmamayari sa'yo ha. Malambing na bigkas ni Carson habang kita-kita kong matinding pagnanasa sa kanyang mga mata. Yes, Carson, I love you too. Sa'yo lang ako, sa'yo lang. Kaagad kong binigkas habang mahigpit ako nakakapit sa kanya. Pagkatapos ng mainit na sandali sa aming dalawa ni Carson, kaagad na din naman ako nakatulog. Nagising na lang ako sa isang mabigat na bagay na nakadagan sa may tiyan ko.
Pagmulat ko ng aking mga mata, nakangiting mukha ni Carson na kaagad na sumalubong sa akin. Good morning, sweetheart. Malambing niyang sambit, kaagad namang napakunot ang noo ko habang nililibot kong tingin sa paligid. May kaunting hawi ang isang makapal na kortina sa may bintana at kita kong madilim na sa labas. Tanging liwanag na lang na nagmumula sa poste ang tanging tanglaw sa madilim na kapaligiran. Madaling araw na? Nagtataka kong tanong kay Carson. Gustuin ko mang gumalaw pero nakadantay ang sanghita niya sa hita ko. Dagdagan pa na nakayakap na siya sa akin ngayon. Para bang ayaw niya akong pakawalan kaya feeling safe naman ako sa mga braso niya. Gabi na pero trip ko lang nabatiin ka ng good morning. Nakangiti niyang bigkas, mukhang ang saya-saya niya. Sumasabay kasi sa ngiti niya ang pag-islap ng kanyang mga mata. Wala sa sariling naiangat kong aking kamay at buong pagmamahal kong hinaplos ang kanyang pisngi. Bakit parang ang saya-saya mo yata ngayon? Nakangiti ko naman tanong sa kanya. Napansin kong saglit siyang natigilan at makahulugan akong tinitigan sa aking mga mata. Bakit nga ba? Sigurado ka bang hindi mo alam ang reason kung bakit ako masaya ngayon, sweetheart? Nakangiti niyang tanong sa akin. Kunwari saglit ako nag-isip ng biglang dagsa ng realisasyon sa isipan ko. Ang mga kaganapan sa aming dalawa bago ako nilamon ng antok kanina. Hindi ko mapigilang mapangiwi ng maramdaman ko ang epekto ng kapangasang ginawa ko kanina. Ako ang unang gumawa ng paraan para may mangyari sa aming dalawa. Kaya hindi ko mapigilan ang sarili ko na makaramdam ng hiya. May nangyari na sa atin? Nag-ano na tayo? Wala sa sarili kong tanong. Actually, kahit na hindi ko na naitanong ang tungkol dito, alam kong may nangyari sa aming dalawa. Hindi pa naginip ang lahat at totoong nangyari yon. Totoong tuluyan ko ng pinagkaloob ang sarili ko sa kanya. Ano sa palagay mo, sweetheart? Ano ang nararamdaman mo ngayon sa katawan mo? Nakangiti niyang tanong sa akin. Napalunok ako ng aking laway, takmang babangon na sana ako nang bigla kong naramdaman ang pananakit ng buong katawan. Hindi lang ang katawan kong nananakit kundi pati na rin ang aking pagkababae. Mukhang napuruhan yata ako dahil ramdam ko ang hapdi sa bahaging yun. Sorry Carson, hindi ko sinasadya, hindi ko alam, hindi ko na natuloy pang sasabihin ko. Nabigla niya sa kupin ng labi ko, binigyan niya ako ng mapusok na halik sa labi at parehong habol ang aming paghinga bago niya pakawalan ng labi ko. Ito ang pinaka-memorable na araw na nangyari sa buhay ko, sweetheart. Thank you dahil pinaligaya mo ko. Asahan mo na simula ngayong gabi, mas lalo pa kitang mamahalin at aalagaan. Nakangiti niyang bigkas sa akin, hindi naman ako makapaniwala dahil sa narinig ko mula sa kanya. Kung panaginip lang ang lahat parang ayaw ko na yatang magising pa. Parang gusto ko na lang matulog na matulog basta kasama ko lang siya palagi. Pero hindi ako nananaginip dahil totoong nasa tabi ko lang si Carson. Nakayupo siya sa akin habang nakadantay ang binti niya sa binti ko. I love you, Rosita, now and forever. Nakangiti niyang bigkas sa akin. Hindi ko naman napigilan pang paguhit ng masayang ngiti sa labi ko bago ako tumango. I love you too, Carson, now and forever. Bigkas ko kasabi ng pagpatak ng luha sa aking mga mata. Luha ng kaligayahan dahil hindi ko akalaing darating ako sa ganitong punto na may isang lalaki palang magmamahal sa akin ng sobra-sobra. Hey, bakit ka umiiyak? Hindi ka ba masaya? Galit ka ba? Nagtataka niyang tanong sa akin, kaagad naman ako umiling. Hindi, masaya lang ako, sobrang saya ko. Nakangiti kong sagot sa kanya. Masaya ka, bakit ka nga umiiyak? Ikaw talaga? Bigkas niya kasabay na pagdampi ng labi niya sa pisngi ko. Pagkatapos noon, siya na din mismong nagpunas ng luha na naglandas sa aking pisngi. At buong pagsuyo niya akong hinalikan sa labi na buong puso ko naman tinugon. Ang pagtugon ko sa halik ni Carson ay nagbigay ng hudyat para muling magningas ang init ng aming mga katawan. Lalong naging mapusok ang palitan namin ng halik sa isa't isa, hanggang sa naramdaman ko na lang na inumpisahan niya na namang suyurin ang aking katawan. Katulad sa mga naunang kaganapang nangyari sa aming dalawa, buong puso ako nagpaubaya habang muling pinag-iisa ni Carson ang aming mga katawan. Hindi katulad noong una niyang pagpasok sa pagkababae ko. Wala nang sakit, wala nang hapdi. Bagkus walang kapantay na sarap ang nararanasan ko sa bisig niya. Paulit-ulit siyang kumadyot sa ibabaw ko hanggang sa maramdaman kong muling pagsabog ng katas niya sa loob ng sinapupunan ko. Walang kapaguran at walang kasawa-sawa niyang pinadama sa akin ang langit sa piling niya. Mahal ko siya tuwiling akong ipagkaloob ng paulit-ulit ang sarili ko sa kanya. Kinaumagahan, nagising ako sa liwanag ng sikat ng araw na tumatagos mula sa bintana.
Kaagad kong kinapa ang katabi kong si Carson at hindi ko napigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Nang maramdaman ko siya sa tabi kong nahimbing pa rin sa pagtulog. Dahan-dahan akong bumangon at hindi ko mapigilang mapangiwi. Sa biglang ragasan ng kirot sa gitna ng aking katawan. Ilang beses nga ba akong inangkin ni Carson kagabi? Hindi ko na nabilang pero alam kong halos inumaga na kami. Kaya nga hanggang ngayon tulog na tulog pa rin siya sa tabi ko. Na never niya namang ginawa dati dahil palagi siyang nauunang magising sa akin noon. Hindi ko mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko habang nakatitig sa kanyang mukha. Hindi malabong mabubuntis niya kaagad ako lalo na at ilang beses siyang nagpaputok sa kaloob-looban ng aking sinapupunan. Kung sakaling magkaanak man kami, sana lang talaga maging kamukha niya. Gandang-ganda kasi talaga ako sa lahi nila eh. Gusto ko sanang titigan pa si Carson hanggang sa magising siya. Pero tinatawag na ako ng kalikasan. Kailangan ko nang gumamit ng banyo para naman maging hawaan din ako. Sobrang lagkit na din kasi talaga na pakiramdam ko. At parang gusto kong maligo na muna para pagising mamaya nitong mahal ko. Fresh na fresh ako sa paningin niya. Ginawaran ko pa na mabilis ang halik sa labi niya si Carson bago ko dahan-dahang bumaba ng kama. Kahit na masakit ang buo kong katawan, walang dahilan para damhin ko yon. Ang importante, busog ako sa pagmamahal ni Carson. Lilipas din itong pananakit ng katawan ko pero ang pagmamahal na naramdaman ko sa kanya, alam kong panghabang buhay na yon. Nakuha na ni Carson hindi lang katawan ko, hindi pati na rin ang puso at ang buo kong pagkatao. Paika-ika ako naglakad patungong banyo. Ginawa kong dapat kong gawin sa toilet bowl bago ko nagpa siyang maligo. Tinimpla ko na muna ng tubig sa shower bago ko tinapat ang hubad kong katawan sa katamtamang temperature ng tubig. Kaagad naman ako nakaramdam ng kaginhawaan. Itong mga ganitong eksena sa umagang pinakagusto kong gawin. Nare-refresh kasi talagang katawan ko. Naglagay ako ng shampoo sa buhok ko at minamasahe ng konti para kumalat ang bula. Nang masiguro ko ng ayos na akmang bubuksan ko na ulit ang shower nang maramdaman ko ang mahinang pagbukas-sara ng pintuan ng banyo. Mula sa salamin na dingding na tumatabing dito sa loob ng shower room, kagad ko napansin ang pagpasok ni Carson. Walang saplot pa rin siya at magulo ang buhok. Mukhang kagising lang at ang labis kong pinagtaka. Wala na siyang gamit na saklay. Diretso ng kanyang lakad at napansin ko pang pagngiti niya habang sinisipat niya ng tingin ng loob ng shower room. Mukhang naramdaman niya na nandito ako sa loob. Bigla tuloy ako nakaramdam ng pagka-conscious. Para kasing nakikita niya ako eh. Kakaiba kasing ngiting nakaguhit sa labi niya na never kong napansin noon pa man. Teka lang, nakakalakad na siya nang wala ng saklay? Kailan pa? Hindi ko maiwasang bigkas sa sarili ko. Bigla ko nakalimutang naliligo pala ako at kailangan ko ng banlawan ng aking buhok. Hindi ko na kasi maalis-alis ang tingin ko kay Carson. Habang naglalakad siya papalapit sa shower room. Lalo tuloy siyang naging matikas sa paningin ko ngayon na wala na siyang saklay. Mas lalong na-enhance ang ganda niyang lalaki. Mahigit 6 feet ang tangkad ni Carson at hanggang balikat niya lang ako. Matangkad siya kung sa matangkad dahil wala naman ang pandak sa dugo ng mga Velasco Sandoval. Lahat magagandang lalaki at babae. Walang reject kung kagandahan at tindig ang pag-uusapan. Bulaga, bakit hindi mo ako ginising ha? Tuluyan niya nang nabuksan ang sliding door na salamin ng shower area at kagad kong napansin na naglakbay ng kanyang titig mula ulo hanggang paa. Para naman akong naistatwa sa kinatatayuan ko. Hindi ko malaman kung anong gagawin ko. Lalo nang mapansin kong sinipat-sipat niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. O Rosita, ang aga pa, supposed to be kakain na muna tayo ng breakfast. Pero kapag ganito naman ang nakahain sa harapan ko, sino ba naman ako para hindi mag-init at magutom ng ganito, hindi ba? Bigkas niya at siya na mismong nagbukas ng tubig sa shower. Kagad ko naramdaman ang pag-agos ng tubig sa bukong katawan kasama ng bula. Nadulot ng shampong hindi ko pa nababanlawan dahil bigla akong nawala sa wisyo nang mapansin kong pumasok siya dito sa loob ng banyo. Nakakalakad ka na? Hindi ko napigilan tanong sa kanya. Natawa naman siya kasabay ng pagdampi ng palad niya sa balikat ko. Hinihima sa parting iyon, pababa patungo sa aking dibdib. Bakit? Ayaw mo bang ganito? Hindi ka ba masaya na nakakalakad na ako? Pwede na natin gawin ang lahat ng gusto natin, sweetheart. Malakas ng mga tuhod ko at wala nang hadlang para ipadama ko sa iyo ang langit. Paos ang boses na bigkas niya kasabay na mabilis ang pag-angkin niya sa labi ko. God, bakit ganito kalakas ang epekto mo sa akin, Rosita? Nakaka-addict ka. Parang musika naman sa pandinig kong katagang sinabi niya ngayon. Kung naa-addict siya sa aking katawan, ganun din naman ako sa kanya.
Kahit na medyo mahapdi pang kabebe ko, willing pa rin akong ibigay ng paulit-ulit ang sarili ko sa kanya. Ganon ko siya kamahal. Ibibigay kong nais niya sa abot ng aking makakaya. Pagkatapos ng mainit na sandali sa aming dalawa ni Carson, sabay na kaming naligo. Siya na rin ang nag-effort na nagpatuyo sa buhok ko para daw makapagpahinga ako habang hinintay namin ang mga pagkain in-order niya. Sa ganitong sitwasyon, para hindi ko kayang lumabas ng room namin at maglakad-lakad, feeling ko walang lakas ang tuhod ko dahil sa walang kasawa-sawang pag-angkin sa akin ni Carson. Mabuti na lang at nandito kami sa resort dahil kung sa bahay ito nangyari, nakakahiya talaga sa lahat. Magugulat ang lahat kung bakit hindi ako makalabas ng kwarto. Carson, bakit wala ka ng saklay? Ibig bang sabihin magaling ka na? Hindi ko mapigilan tanong kay Carson. Pareho kaming nasa kama habang nakasandal ako sa may dibdib niya. Sinusuklan niya din ang buhok ko kaya hindi ko mapigilang makaramdam ng sobrang kilig. Hindi ako mag-aaya ng beach resort kung hirap pa ako maglakad. Nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi naman ako makapaniwala. Akala ko talaga, hindi pa tuloy ang magaling ang isa niyang binti. Pero mukhang naisahan ako nitong si Carson. Gayon pa man masaya ako dahil nalagpasan niya lahat-lahat at maayos ng kanyang kalagayan. Kumain lang kami at nagpahinga bago nagpa siyang lumabas ng kwarto. Medyo masakit pang katawan ko pero ayaw ko rin kasing maging hadlang yon para hindi ma-enjoy ang buong resort. Velasco Sandoval Beach Resort dahil dalawang pamilyang nagtulong-tulong para ma-develop ang isang malawak na isla. Patungo sa napakagandang beach na dinadayo na ngayon ng mga turista. Nabili nila Mommy Julian ang isla pero ang bunsong anak naman ng mga Velasco naglabas ng malaking budget para mabuo at masunod ang gusto nilang maging disenyo sa naturang lugar. At ito na nga ang kinalabasan ngayon, dinadayo na ng mga turistang naturang isla. Hawak kaming naglakad patungong dalampasigan. Napansin ko pang may mangilan-ngilan sa mga turistang naliligo sa kalmadong karagatan. Parang gusto ko din tuloy magtampisaw. Parang nakakainganyo kasi talagang kanilang tawanan. Dito ka lang sweetheart, kukuha lang ako ng maiinom natin. Abala ako sa kakalibot ng tingin ko sa paligid nang biglang magsalita si Carson. Tumitig muna ako sa kanya sabay tango. Bilisan mo ha, gusto ko maglakad sa baybayin. Nang nakapaalang, malambing ko sagot sa kanya. Matamis niya akong initian sabay tango. Sure, don't worry, sandali lang ako. Sagot niya nang bilis na siyang naglakad paalis. Nasundan ko naman siya ng tingin hanggang sa tuluyan na siyang nakalayo sa akin. Inabala ko naman ang sarili ko sa kakatingin sa kapaligiran. Puting-puting buhangin at kay gandang pagmasdan. Nasa ganong senaryo ako nang mapansin kong isang batang lalaki. Palusong sa dagat habang hinahabol niyang isang bola. Napatingin pa ako sa paligid at nang mapansin kong walang nakasunod sa batang lalaki. Kaagad ako napatakbo sa kinaroroonan niya. Nasaan bang mga magulang ng batang yan? Hindi ko mapigil ang bigkas habang mabilis ang kilos ko nang mapansin kong nasa dagat ng bata at natumba ito. Hindi na ako nagdalawang isip pa, kaagad na akong lumusong sa dagat at hinawakan ito paahon. Who are you po? Kaagad na tanong ng batang lalaking labis kong kinagulat. Sa itsura niya ngayon mukhang nagulat din siya sa paglapit ko. Ha, teka, nasaan ang mga magulang mo? Bakit mag-isa ka lang dito sa baybayin? Hindi mo ba alam kung gaano kadelikado sa bata maglaro, malapit sa dagat na nag-iisa lang? Kaagad ko naman sagot sa kanya, basang-basa na siya at kung sino man ang mga magulang ng batang ito napaka-irresponsable niya. Si mama, nasa work pa po siya eh. Para hindi ako mainip sa paghihintay sa kanya, nagpi-play muna ako ng ball. Kaya lang napalakas ang pagsipa ko kaya napunta dito sa dagat ang bola ko. Sagot niya naman sa akin. Hindi ko naman napigilang mapatitig sa batang kaharap ko. Kung hindi ako maaaring magkamali nasa 5 or 6 years old pa lamang ang batang lalaking nasa harapan ko. Masyado pang bata para maiwan ng isa sa ganitong lugar. Worker dito sa beach ang mama mo? Tanong ko sa kanya at kaagad naman siyang tumango. Tinuro niya pang isa sa mga gusaling alam kong doon nag-check-in ang ilan sa mga guest. Sa kabilang gusali naman matatagpuan ang kwarto naming dalawa ni Carson. May nagkalat din ng mga cottages sa paligid. Maraming choices ang mga guest kung saan sila mag-check-in. Malawak ang beach resorts at may napansin din akong mga nagkalat ng mga restaurant pati na rin ng mga shops. Parang gusto ko tuloy ikutin buong paligid. What is your name nga pala? Ang cute mo naman. Hindi ka dapat maglalapit sa dagat kapag wala kang kasama. Nakangiti ko sagot sa bata. Mukhang sanay sa taong batang ito dahil hindi naman siya umiwas sa akin. Sa bagay kung dito sa resort nagtatrabahong ina niya, tsak na sanay nga sa taong batang ito. I am Jomaro po. Nakangiti niyang sagot sa akin.
Hindi ko tuloy mapigilan ang sarili kong titigan siya. May dimple siya sa magkabilang pisngi, kaya ang cute-cute niya. Ako naman si Ate Rosita. Nakangiti ko sagot sa kanya. Hello Ate Rosita, mabait po kayo kaya pwede ko po ba kayong maging friend? Nakangiti niya sagot sa akin. Nangislap ang mga mata niya tuwing nagsasalita siya kaya naman halatang masayahin ang batang ito. Sure, gusto kong maging kaibigan ng mabait na batang kagaya mo, Jomaro. Nakangiti ko sagot sa kanya. Hinawakan ko na siya sa kamay tinila palayo sa tubig. Hinayaan na namin ang bola niya dahil medyo malayo na yun sa amin. Mabuti lang at nalibang kong batang ito't naiwaglit ko sa isipan niya ang tungkol sa bola. Jomaro, baby I miss you. Hawak-hawak ko pa rin si Jomaro papunta sa spot kung saan ako hinihintay ang pagbabalik ni Carson na marinig ko may tumawag sa pangalan ng bata. Sabay kaming napahinto ni Jomaro sa paglalakad habang hinahanap ng mga paningin namin ang tumawag sa pangalan ng bata. Sabay kaming napahinto ni Jomaro sa paglalakad habang hinahanap ng mga paningin namin at tumawag sa pangalan ng bata. Tito Jared, sambit ng bata at mabilis na bumitaw sa pagkakahawak ko. Patakbo siyang lumapit sa lalaking nakatayo sa hindi kalayuan sa amin. Tito! Narinig ko muling sigaw ni Jomaro. Nakangiting sinalubong naman ng lalaki si Jomaro at kaagad na kinarga. Pinupugya ba ng halik sa pisngi ang bata na para bang ilang taon silang hindi nagkita.